Ang unang pumasok sa isip ni Arabella de la Cuesta ay hindi takot kundi inis. Isang matinding inis na kumukulo sa kanyang sikmura, mas masahol pa sa unti-unting pag-akyat ng init sa kanyang mamahaling opisina sa ika-4 na pong palapag ng Monarch Towers. Sumabog na naman ba ang isa sa mga water pipe? O baka may nag-short circuit na naman sa mga bagong kabit na ilaw? Ano man iyon, sagabal iyon. Isang perwisyo sa pinakaimportanteng araw ng kanyang karera. Kaninang umaga lang, sa malawak at malamig na breakfast hall ng mansyon nila, hinarap niya ang kanyang amang si Don Ricardo. Ang hangin sa pagitan nila ay kasing bigat ng hindi nasasabing mga ekspektasyon. Ang kontratang ito, Ara, sabi ng kanyang ama, habang pinupunasan ang gilid ng labi ng isang mamahaling linen na napkin. Hindi lang ito para sa isang bagong mall. Ito ang magpapatunay kung karapat-dapat ka ba talagang mamuno sa De La Cuesta Properties. Walang emosyon ang mukha nito. Ngunit alam ni Ara ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. 10 taon na siya sa kumpanya, 5 taon bilang CEO, ngunit sa mata ng kanyang ama, palagi siyang may kailangang patunayan. Palagi siyang ang anak na babae na sumusubok punan ang sapatos, na para sana sa isang anak na lalaki na hindi kailanman ipinanganak. "I will close the deal, Papa," sagot niya. Ang boses ay kasing tigas ng determinasyon sa kanyang dibdib. "I won't fail." Ngayon, ang pangakong iyon ay parang nagiging abo, kasabay ng amoy sunog na nagsisimulang pumasok sa siwang ng kanyang pinto. Isang malakas na katok ang gumulantang sa kanya. "Ma'am Ara! Ma'am Ara, sunog! Kailangan na nating lumabas!" Sigaw ng kanyang sekretaryang si Jenny. Ang boses nito ay nanginginig sa takot. Doon lang tuluyang pumasok ang katotohanan sa isip ni Ara. Hindi ito simpleng aberya. Ito ay isang tunay na panganib. Mabilis siyang tumayo. Hinablot ang kanyang cellphone at purse. Pagbukas niya ng pinto, isang makapal at maitim na usok ang sumalubong sa kanya. Nagkakagulo ang mga empleyado sa labas. Ang kanilang mga mukha ay nababahiran ng pangamba. Ang matinis na tunog ng fire alarm ay walang tigil, parang isang sigaw na hindi maubos-ubos. "Jenny, lead everyone to the fire exit! Now!" Utos niya. Ginamit ang kanyang boses CEO na sana'y magbigay ng direktiba. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong panginginig na hindi niya mapigilan. Sinunod siya ng mga tao, nagsiksikan patungo sa hagdanan. Ngunit bago pa siya makasunod, naalala niya ang isang bagay. Ang laptop niya. Nasa loob niyon ang final presentation para sa kontrata. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang hangal na desisyon. Alam niya iyon kahit noong ginagawa niya. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina. Hinablot ang laptop at isinilid sa bag nito. Paglabas niya, ang usok ay mas makapal na. Halos wala na siyang makita. Ang dating pasilyo na pamilyar sa kanya ay naging isang madilim at nakamamatay na bitag. Nagsimula siyang umubo. Ang bawat paghinga ay parang paglunok ng mga nagbabagang pako. Napaluhod siya. Ang kanyang mga mata ay lumuluha hindi dahil sa emosyon kundi sa matinding hapdi. Nawala na ang imahe ng makapangyarihang CEO. Ang natira ay isang babaeng gumagapang sa sahig, desperadong naghahanap ng hangin. Kaninang umaga lang, habang sakay ng kanyang itim na Mercedes-Benz, dumaan siya sa isang eskinita malapit sa BGC. Nakita niya roon ang isang lalaki, isang basurero. Pawisan, marungis ang damit, at tinutulak ang isang kariton na puno ng mga basura ng ibang tao. Napangiwi si Ara. Para sa kanya, ang mga taong tulad nito ay isang dumi sa perpektong larawan ng progresibong syudad. Isang paalala ng kahirapan na pilit niyang tinatalikuran. Hindi niya alam ang pangalan nito, ngunit kilala niya ang itsura nito. Palagi itong nandyan tuwing umaga, isang tahimik ngunit nakakainis na bahagi ng kanyang biyahe. Ngayon, sa sahig ng kanyang nagliliyab na kaharian, ang lahat ng kanyang kayamanan ang Mercedes-Benz, ang De La Cuesta Properties, ang mamahaling pabango na suot niya ay walang silbi,
Ang tanging gusto niya ay ang bagay na sagana sa basurerong iyon kaninang umaga. Hangin, isang malinis na hininga. Naramdaman niyang nanghihina na ang kanyang katawan. Ang tunog ng alarma ay parang lumalayo. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang ambisyon, ang lahat ng kanyang pagsisikap, magtatapos sa sahig ng isang nasusunog na gusali? Napapikit siya, sumusuko na sa dilim. Bigla, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pader. Sinundan pa ng isa at isa pa. Parang may sumisira sa pinto ng fire exit na malapit sa kanya. Sa gitna ng usok, isang figura ang lumitaw. Malaki, malakas, at may hawak na palakol. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit nakita niya ang determinasyon sa bawat kilos nito. Mabilis itong lumapit sa kanya. Hindi inalintana ang usok at init. Inalis nito ang sariling damit na basa at itinakip sa ilong at bibig ni Ara. "Huminga ka, ma'am," sabi ng isang magaspang ngunit kalmadong boses. Doon niya naramdaman ang malalakas na braso na bumuhat sa kanya mula sa sahig. Ang pagbuhat ay hindi maginoo o malambing. Ito ay mabilis at puno ng pangangailangan. Ipinulupot siya sa mga balikat nito na parang isang sako ng bigas at nagsimulang tumakbo palabas. Habang paurong sulong ang kanyang ulirat, isang pamilyar na amoy ang nahagip ng kanyang pang-amoy. Hindi ito amoy ng mamahaling pabango. Ito ay amoy ng pawis, ng alikabok, at ng hirap. Sa huling sandali ng kanyang lakas, idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng makapal na usok at nagliliyab na paligid, nasilayan niya ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas matindi pa sa takot sa apoy. Ang huling nakita niya, bago siya tuluyang lamunin ng dilim, ay ang marungis ngunit determinadong mukha ng lalaking kinasuklaman niya kaninang umaga. Ang basurero. Walang heroikong pakiramdam sa dibdib ni Andrew Reyes. Habang naglalakad siya pauwi sa masisikip na eskinita ng Barangay Pag-asa, ang tanging nararamdaman niya ay ang pagod na gumuguhit sa kanyang mga buto at ang bahagyang kirot sa kanyang lalamunan sa bawat pag-ubo. Ang amoy ng sunog ay nakakapit pa rin sa kanyang damit. Isang matapang na paalala ng kaguluhang iniwan niya sa nagtatayugang mga gusali ng BGC. Dito sa kanyang mundo, iba ang amoy. Pinaghalong amoy ng nilulutong pagkain, ng mamasa-masang lupa, at ng buhay na nagsisiksikan sa bawat espasyo. Pagdating niya sa maliit nilang bahay na gawa sa yero at hollow blocks, isang pamilyar na kaba ang sumalakay sa kanya. Naabutan niyang nag-aabang sa may pintuan ang kanyang ina, si Aling Nita. Ang maputlang mukha nito ay lalong pumutla dahil sa pag-aalala. "Andro, anak, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap." Sa lubong nito, ang boses ay mahina ngunit puno ng pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang braso, ang mga daliri manipis at malamig. "Nagtrabaho lang po, Nay. Medyo natagalan lang." Pagsisinungaling niya. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang dagdagan pa ang mga alalahanin ng ina na matagal nang binabantayan ang sariling kalusugan. Itinuro niya ang mga gamot sa ibabaw ng maliit na lamesa. "Ininom niyo na po ba ang gamot ninyo?" Tumango ang ina, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa kanya. "May naamoy akong usok sa'yo. Sigurado ka bang ayos ka lang?" "Ayos lang po, Nay." "Huwag niyo na akong isipin." Pumasok siya sa kanyang munting kwarto para magbihis. Habang hinuhubad ang maruming damit, narinig niya ang balita mula sa TV ng kapitbahay. Isang hindi pa nakikilalang bayani ang buong tapang na sumuong sa apoy upang iligtas ang CEO ng De La Cuesta Properties na si Miss Arabella De La Cuesta. Napahinto si Andro. Bayani. Isang salitang hindi kailanman niya inugnay sa kanyang sarili. Hindi siya bayani. Nakita niya ang isang taong nangangailangan ng tulong at tumulong siya. Ganoon lang iyon kasimple. Walang kabayanihan doon. Ang atensyon,
Ang posibleng pagkilala iyon ang mga bagay na iniiwasan niya, lalong-lalo na kung konektado sa pangalang De La Cuesta. Kinabukasan, habang tinutulungan niya ang kanyang ina sa mga gawaing bahay, isang magarang itim na kotse ang huminto sa dulo ng kanilang eskinita. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Halatang hindi sanay sa putik at sa mga nagtatakbuhang bata. "Excuse me, hinahanap ko raw dito si Andrew Reyes?" Tanong nito sa isang ale na naglalaba sa labas. Mabilis na hinila ni Andrew ang kanyang ina papasok. "Nay, dito lang po kayo. Huwag po kayong lalabas." "Sino yon, anak?" "Wala po yon." Sumilip siya sa maliit na siwang sa kanilang bintana. Ang lalaki ay mula sa De La Cuesta Properties. Iyon ang sigurado niya, malamang ay para magbigay ng pabuya, pera. Isang bagay na kailangan nila pero hindi sa paraang iyon, hindi mula sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng kotse, isang pamilyar na kirot ang muling sumalakay sa kanyang puso. Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ama, si Mang Lito. Isang masipag at tapat na foreman. Malakas, palaging nakangiti. Ngunit isang araw, ang lahat ng yon ay naglaho. Isang aksidente sa construction site, isang gusaling gumuho, at ang kanyang ama, ang ginawang salarin para pagtakpan ang paggamit ng mga substandard na materyales ng isang malaking kumpanya. Naalala niya ang gabi kung kailan umuwi ang kanyang ama, talunan at wasak ang pagkatao. Naalala niya ang mga salitang paulit-ulit nitong binubulong. "De La Cuesta, sinira nila ako." Simula noon, kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral ng engineering para magtrabaho, para buhayin sila. Ang pangalang iyon ay naging isang lason, isang sumpa sa kanilang pamilya. Kaya't paano niya tatanggapin ang pasasalamat mula sa anak ng taong sumira sa kanila? Pinilit niyang ibalik ang sarili sa kasalukuyan. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang kalimutan ang nangyari sa Monarch Towers. Kailangan niyang protektahan ang kanyang ina at ang kanilang tahimik na buhay. Lumabas siya ng bahay para bumili ng bigas sa kalapit na tindahan. Habang naglalakad pabalik, may isang figura sa dulo ng kanilang eskinita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo roon, sa gitna ng putik at ingay ng barangay Pag-asa, ang isang babae na hindi nababagay sa lugar. Nakasuot ng mamahaling puting bestida at sapatos na halatang hindi pa nakakatapak ng putik kailanman. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, kahit pahalata ang pagkalito sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang paligid. Ang mundo ni Andrew ay biglang lumiit. Ang babaeng iniligtas niya mula sa apoy. Ang babaeng pilit niyang tinatakasan. Ang babaeng nagtataglay ng pangalang kinamumuhian ng kanyang pamilya ay nakatayo ngayon sa harap ng kanyang tahanan. Arabella de la Cuesta. Para kay Arabella de la Cuesta, ang hangin sa barangay Pag-asa ay may kakaibang bigat. Hindi ito ang usok na halos pumatay sa kanya kahapon. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang pinaghalong amoy ng alikabok, uling, at isang uri ng pamumuhay na sa mga magasin lang niya nakikita. Bawat hakbang ng kanyang Manolo Blahnik na sapatos sa baku-bakong daan ay parang isang pagkakamali. Ang mga tingin ng mga taong nadaraanan niya, mga tingin ng pagtataka, pagkamangha, at marahil, bahagyang paghusga, ay dumadampi sa kanyang balat na parang maliliit na karayom. Nang makita niya si Andrew na papalapit, may dalang isang maliit na bayong. Isang pamilyar na pakiramdam ng kontrol ang bumalik sa kanya. Ito ang kanyang teritoryo, ang pagharap sa mga tao, ang pagkuha ng gusto niya. "Mr. Reyes?" Bati niya. Sinubukan niyang panatilihing formal at matatag ang kanyang boses na para bang isa lang itong business meeting. Natigilan si Andrew. Ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang emosyon na hindi mabasa ni Ara.
isang pagsasarili, isang pag-iwas. Ma'am, anong ginagawa niyo rito? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Halos pabulong. I came to thank you properly, sabi ni Ara, at inilahad ang isang puting sobre. Sa loob niyon ay isang manager's check na nagkakahalaga ng ₱250,000 para sa kanya. Iyon ang tamang kabayaran. Isang transaksyon, serbisyo, para sa pera. Ganun gumalaw ang mundo niya. This is for you. A small token of my family's gratitude. Tiningnan ni Andrew ang sobre. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Ara. Walang bahid ng kasakiman o tuwa sa kanyang mukha. Sa halip, umiling ito ng marahan. Hindi ko po kailangan yan, ma'am. Napanga si Ara. Hindi siya sanay na tinatanggihan. What? Don't be ridiculous. You saved my life. You deserve it. Ginawa ko lang po ang tama. Sagot ni Andrew. Ang kanyang mga mata ay hindi gumagalaw mula sa pagkakatitig kay Ara. Hindi po nabibili ng pera ang buhay, ma'am. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ara na parang isang sampal. Simple, walang yabang, ngunit puno ng bigat. Bigla, ang sobre sa kanyang kamay ay parang naging napakabigat at nakakahiya. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang isang De La Cuesta ay biglang nawala ng saysay sa harap ng tahimik na dignidad ng lalaking ito. Pero, kailangan mo ito. Giit niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanghina. Iglinap niya ng tingin ang maliit na bahay sa likuran ni Andrew. Ang mga yero nitong may kalawang. Ang mga dingding na halatang luma na, you can use it for your family. Sa sandaling iyon, bumukas ng bahagya ang pinto sa likuran ni Andrew. Sumilip mula roon ang isang matandang babae, payat, at may bakas ng karamdaman sa mukha. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa kanila. Iyon marahil ang ina niya. Agad na humarang si Andrew, na para bang pinoprotektahan ang kanyang ina mula sa tingin ni Ara. Ang kilos na iyon ay muling nagparamdam kay Ara na siya ay isang dayuhan, isang mananakop, na hindi kabilang sa lugar na ito. Salamat po sa pagpunta, ma'am, sabi ni Andrew. Ang kanyang tono ay nagsasabing tapos na ang usapan. Pero pasensya na po, hindi ko po talaga matatanggap. Tinalikuran siya nito at pumasok sa loob ng bahay. Isinasara ang pinto ng marahan. Naiwan si Ara na nakatayo roon, hawak ang sobre. Habang ang mga bata sa paligid ay nagpapatuloy sa kanilang paglalaro na para bang walang nangyari. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Arabella de la Cuesta na siya ay maliit at walang kapangyarihan. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay tahimik. Ang karangyaan sa loob ng kanyang kotse ay parang nangungutya sa kanya. Ang imahe ng bahay ni Andrew at ng kanyang ina ay hindi maalis sa kanyang isipan, kinagabihan, sa hapagkainan. Hindi nakaligtas sa kanyang amang si Don Ricardo ang kanyang pagiging balisa. May problema ba, Ara? Tanong nito habang hinihiwa ang kanyang steak. I went to see the man who saved me. Diretsong sabi ni Ara. The garbage collector. Natigil sa paghiwa si Don Ricardo. Ibinalik nito ang kubyerto sa plato ng may kontroladong lakas. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanila. At bakit mo ginawa iyon? Tanong ng kanyang ama. To thank him. I offered him money, but he refused. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanyang ama. Matalino. He's playing hard to get. He probably thinks he can get more from us. Media attention perhaps? O baka isang mas malaking halaga? No, Papa. I don't think so. Pagtatanggol ni Ara, na ikinagulat niya mismo. He seemed sincere. Sincere? Matalim na tumingin si Don Ricardo sa kanya. Ara, makinig ka sa akin.
Ang mga taong tulad niya ay oportunista. We will send a legal representative to handle him. That's final. At ikaw, I forbid you from ever seeing or contacting him again. Naiintindihan mo ba? Ang pamilyang De La Cuesta ay hindi nakikihalubilo sa mga ganyang klaseng tao. It will tarnish our name. Walang nagawa si Ara kundi tumango. Ngunit sa loob niya, isang bagong damdamin ang nagsisimulang umusbong. Hindi ito pagsuway. Ito ay pag-usisa. Kinagabihan, sa kanyang malawak na opisina sa bahay, hindi mapakali si Ara. Ang sinabi ng kanyang ama ay dapat na sapat na. Ngunit hindi. Ang pagtanggi ni Andro, ang kanyang tahimik na dignidad, ang pag-aalala sa mata ng kanyang ina, ang mga ito ay hindi tugma sa imahe ng isang oportunista. Mayroong isang bagay tungkol sa kanya na hindi tama, isang misteryo na bumabagabag sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop, gamit ang kanyang access sa mga pinaka-komprehensibong database. Nag-type siya ng isang pangalan, Andro Reyes. Lumabas ang mga pangunahing impormasyon, edad, tirahan, ngunit may isang attachment na kumuha ng kanyang pansin, isang lumang student record. Binuksan niya ang file at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Nakatitig siya sa isang lumang ID picture ng isang mas batang Andro Reyes. Mas payat, may salamin, at may hitsura ng isang seryosong mag-aaral. Sa ilalim nito, nakasulat ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Pangalan Reyes, Andro M. Kurso, Bachelor of Science in Civil Engineering. Pamantasan, University of the Philippines Diliman. Katayuan, Honorable Dismissal, second year. Isang engineering student mula sa UP. Ang basurerong tumanggi sa kalahating milyon niya ay isang scholar ng bayan. Napasandal si Ara sa kanyang upuan. Ang isip ay puno ng isang tanong na mas maingay pa sa fire alarm kahapon. Bakit? Ilang araw na ang lumipas at pilit ibinabalik ni Andro ang kanyang buhay sa dating ritmo. Isang ritmo ng pagkayod sa umaga at pag-aalaga sa ina pagsapit ng gabi. Ang insidente sa Monarch Towers at ang hindi inaasahang pagdalaw ni Arabella de la Cuesta ay mga alaalang pilit niyang ibinabaon sa limot. Ngunit katulad ng mga anino, sumusunod ang mga ito kahit saan siya magpunta. Dahil sa pagtanggi niya sa pera, mas lalo siyang kinapos. Sinubukan niyang maghanap ng sideline sa isang construction site sa kalapit na bayan. Habang buhat-buhat ang mga sako ng semento sa ilalim ng tirik na araw, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang mga dating libro sa engineering, ang mga plano, ang mga pangarap. Ang lahat ng iyon ay parang mga multo ng isang buhay na hindi para sa kanya. Hoy, Reyes! Bilisan mo dyan! Hindi ka namin binabayaran para magmuni-muni. Sigaw ng kanilang foreman. Tumango lang si Andro at nagpatuloy. Sanay na siya. Sanay na siyang maging isa lang sa mga anino sa lipunan. Kinahapunan, pagod at pawisan, naupo siya sa isang maliit na karinderya para magmeryenda ng pansit bago umuwi. Doon siya natigilan. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa di kalayuan. Mula roon ay bumaba ang babaeng pilit niyang iniiwasan. Ngunit ngayon, iba ang itsura ni Arabella. Wala na ang mapagmataas na tindig. Nakasuot lang ito ng simpleng blusa at pantalon. At sa kanyang mga mata, may isang emosyon na hindi inaasahan ni Andro. Pag-aalinlangan. Lumapit ito sa kanyang lamesa. Halatang hindi komportable sa paligid. Mr. Reyes, Andro, pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Andro sa kanyang pinagkainan, isang platong may natirang konting pansit. Pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng nagmamay-ari ng kalahati ng syudad. Tungkol saan, ma'am? Hindi tungkol sa pera. Mabilis na sabi ni Ara. Naupo ito sa silyang nasa harapan niya. Hindi inalintana kung malinis ba ito o hindi. Inilabas nito ang isang papel mula sa kanyang bag at ipinatong sa lamesa. Isang kopya ng kanyang student record. Tungkol dito.
Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Andro. Paano mo? Paano mo nalaman yan? I have my ways, sagot ni Ara. Ang boses ay malumanay. Hindi ito tunog mayabang, kundi isang simpleng pagsasabi ng katotohanan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang tanong ko ay, bakit? Bakit ka tumigil? You were a good student. An engineering student from UP. Anong nangyari? Natahimik si Andro. Ang tanong na iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang pintong matagal na niyang isinara at kinandaduhan. Sa loob ng pintong iyon ay naroon ang sakit, ang panghihinayang, ang galit. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang gabi 10 taon na ang nakakaraan. Umuwi ang kanyang ama, si Mang Lito, mula sa trabaho. Ang dati malakas at masayahing haligi ng kanilang tahanan ay nakayuko. Ang mga balikat ay lupaypay at ang mga mata ay walang buhay. Naupo ito sa sahig. Paulit-ulit na ibinubulong ang mga salitang tumatak sa isip ni Andro magpakailanman. Sinira nila ako, anak. Sinira nila ang pangalan ko. Pinagbintangan nila ako. Dinamay sa kasalanan ng malaking kumpanya. Ang boses ng kanyang ama ay basag. Ang dating lakas nito ay napalitan ng isang malalim na sakit. Iyon ang gabing nagbago sa lahat. Iyon ang gabing binitiwan ni Andro. Ang kanyang mga pangarap para saluhin ang responsibilidad na iniwan ng isang amang sinira ng sistema. May nangyari sa pamilya namin, sagot ni Andro. Ang boses ay garalgal. Ang tatay ko, isa siyang foreman. Nadawit siya sa isang aksidente sa construction. Pinalabas na kasalanan niya para pagtakpan ang kasalanan ng mga nasa taas. Hindi niya binanggit ang pangalan. Masyadong masakit. Masyadong mapanganib. Tinitigan niya si Ara. Naghihintay ng paghusga, ng awa, o ng kawalang interes. Ngunit wala siyang nakitang ganoon. Ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na bago. Isang tahimik na pakikinig. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Hindi nagsalita si Ara. Hinayaan lang niya ang katahimikan na mamagitan sa kanila. At sa katahimikang iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Andro na may isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang isang basurero, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang tao na may kwentong hindi pa naririnig. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilip sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay ang pagdududa. Bakit ito interesado? Ano ang tunay na motibo ng isang De La Cuesta? Samantala, sa isang malamig at malawak na opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, si Don Ricardo De La Cuesta ay nakatayo sa harap ng kanyang bintana, hawak ang isang kopita ng brandy habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mundo ay nasa kanyang paanan. Tumunog ang kanyang pribadong telepono. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ang private investigator na inupahan niya. "What do you have?" Walang ganang tanong ni Don Ricardo. "May nalaman na po ako tungkol sa lalaki. Si Andro Reyes." And? Nagkaroon ng sandaling pag-aalinlangan sa kabilang linya bago ito nagsalita. "Sir, ang basurerong si Andro Reyes. Anak po siya ni Mang Lito Reyes." Bahagyang kumunot ang noo ni Don Ricardo. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Ngunit isang alaala. Mula sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon, ipinagpatuloy ng investigador ang kanyang ulat, at ang bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Don Ricardo. Si Lito Reyes, ang foreman sa construction accident sa Fairview Project. 10 taon na ang nakakaraan. Biglang nabitawan ni Don Ricardo ang kanyang kopita. Nagkalat ang basag na kristal at ang mamahaling alak sa sahig na gawa sa marmol. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang mukha na dati puno ng kapangyarihan ay biglang nabakante, napalitan ng isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. Takot, ang anino ng kanyang nakaraan.
Ang kasalanang pinagtakpan niya ng pera at kapangyarihan ay hindi pala nanatiling nakalibing. Ito ay buhay, at katatapos lang nitong iligtas ang buhay ng kanyang sariling anak. Naging isang lihim na ritual ang kanilang mga pagkikita sa isang maliit at hindi gaanong pansining parke sa pagitan ng BGC at ng lugar ni na Andro. Doon sila nagtatagpo. Para kay Arabella, ang parkeng iyon ay naging isang santuaryo. Dito, hindi siya si Arabella de la Cuesta, ang CEO na kinatatakutan. Siya lang si Ara. At si Andro ay hindi ang basurero, kundi ang lalaking may mga matang nangungusap at may pangarap na ibinaon sa limot. Alam mo ba, kwento ni Andro isang hapon, habang nakaupo sila sa isang bench at kumakain ng sorbetes na binili nito mula sa isang naglalako, ang pinakapaborito kong subject noon ay Theory of Structures. Nakakabilib kung paano mo pwedeng kalkulahin ang eksaktong bigat na kayang dalhin ng isang poste bago ito bumigay. Habang nagsasalita ito, nakita ni Ara ang isang kislap sa mga mata ni Andro, isang kislap ng tunay na pasyon. At sa mga sandaling iyon, hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa talinong nakatago sa likod ng pagiging tahimik nito, sa lakas na hindi nasusukat ng pera. Ang bawat kwento niya tungkol sa engineering ay parang isang bintana sa isang mundong ipinagkait sa kanya, at gusto ni Ara na manatili sa harap ng bintanang iyon magpakailanman. Gabi-gabi, nahuhuli niya ang sariling nakangiti habang nakatitig sa kanyang cellphone, naghihintay ng simpleng text mula kay Andro. Isang kumain ka na ba? O ingat sa pag-uwi. Mga salitang simple ngunit may bigat na hindi kayang tumbasan ng kahit anong mamahaling regalo. Unti-unti, ang pag-uusisa ay nagiging pag-aalala. Ang pag-aalala ay nagiging paghanga. At ang paghanga ay nagsisimulang magkaroon ng pangalan na kinatatakutan niyang bigkasin, pag-ibig. Ngunit ang lihim nila ay isang basong may lamat. Naghihintay lang na mabasag. Isang araw, tumawag si Andro. Ang boses ay mababa at halatang may problema. Ara, pwede ba tayong magkita? Naramdaman agad ni Ara ang kaba. Nagkita sila sa parehong parke. Ngunit ngayon, wala na ang gaan at saya. Pinalitan ito ng isang mabigat na katahimikan. Tinanggal ako sa trabaho. Diretsyong sabi ni Andro. Hindi makatingin sa kanya. Sa construction site. Sabi nila, redundancy daw. Pero alam kong hindi iyon totoo. Biglaan lang, naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya kung sino ang may kagagawan nito, ang kanyang ama. Ang banta nito ay hindi lang pala mga salita, isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Galit para sa kanyang ama at pagkakasala para kay Andro. Dahil sa kanya, nadadamay ito. Kinagabihan, hinarap niya si Don Ricardo sa library ng kanilang mansyon. You had him fired, didn't you? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Tumingin lang ang kanyang ama mula sa librong binabasa nito. Ang mukha ay kalmado na parang yelo. Sino ang pinagsasabi mo? Andro Reyes. Don't play dumb with me, Papa. He lost his job right after I told you about him. Anong tingin mo sa akin, tanga? Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang libro. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Arabella, I am doing this to protect you. To protect this family. That man is a nobody. Isang anino mula sa isang nakaraang mas mabuting kalimutan na lang. The fact that you are still seeing him is a grave disappointment. He's a good person. Mas mabuti pa siya sa maraming taong nakasalamuha ko sa mundo mo. You know nothing. Malamig na sagot ng kanyang ama. Tigilan mo na ang kahibangang ito bago pa lumala ang lahat. This is your first and last warning. Tinalikuran siya nito. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Ara
na nanginginig sa galit at sa kawalang magawa. Kinabukasan, nilunok niya ang kanyang pride at muling pinuntahan si Andrew. Nakita niya itong nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Malalim ang iniisip. "Andrew, I'm so sorry," sabi niya. "Kasalanan ko to. Pro, kaya kitang tulungan. I can make some calls. Find you a better job." Isang trabahong nababagay sa'yo sa isang engineering firm. Umiling si Andrew. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Para ano, Ara? Para magkaroon na naman ng utang na loob sa inyo? Sa mga De La Cuesta? Ang tatay ko, tinanggalan nyo ng dignidad. Ngayon, ako naman, bibigyan nyo ng trabaho para kontrolin? Hindi. Salamat." Ang bawat salita ay parang isang sampal sa kanya. Ang pride ni Andrew, ang kanyang dignidad, iyon ang mga bagay na unang hinangaan ni Ara sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga iyon din ang nagiging pader sa pagitan nila. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, pero ganoon ang lalabas, putol ni Andrew sa kanya. "Ara, magkaiba ang mundo natin. Siguro tama ang tatay mo." Nang gabing iyon, hindi tumawag o nag-text si Andrew. At naramdaman ni Ara ang isang klase ng kalungkutan na hindi pa niya naramdaman dati. Isang butas sa kanyang puso na hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Nakatulala lang siya sa kanyang bintana nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Andrew, mabilis niya itong sinagot. Ang puso niya ay tumatalon sa pag-asa. "Andrew?" Ngunit ang boses na narinig niya ay hindi kalmado. Ito ay puno ng isang emosyong hindi niya mawari, isang halo ng gulat at galit. "Ara, may dumating na sulat. Isang notice of eviction." "Ano?" "Ang lupa raw na kinatitirikan ng bahay namin, nabili na. Kailangan na naming umalis sa loob ng 1 buwan." "Sinong bumili? Anong kumpanya?" tanong ni Ara. Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Andrew ang pangalan ng kumpanya na nakasulat sa ibaba ng dokumento. Isang pangalang pamilyar kay Ara. Isang pangalang hindi alam ng publiko. Isang shell company. Isa sa mga kumpanyang ginagamit ng De La Cuesta Properties para sa mga hostile na pagbili ng lupa. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa mamahaling Persian carpet ng walang tunog. Napatayo siya. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Hindi ito simpleng pagpapalayas. Ito ay isang deklarasyon ng giyera at ang kanyang ama ang general. Habang siya ay nakatayo sa gitna ng battlefield, hindi alam kung kanino papanig. Ang gabi ay hindi na isang kanlungan para kay Arabella. Ito ay naging isang kalaban, isang malawak na karagatan ng katahimikan, kung saan lumulutang ang mga salita ni Andrew. May dumating na sulat, isang notice of eviction. Hindi siya makatulog. Ang bawat pagpikit niya ay nagdadala sa kanya sa imahe ng bahay ni na Andrew. Naginigiba ng mukha ng ina nito na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang galit niya sa kanyang ama ay isang apoy, ngunit ang pagkakasala na nararamdaman niya ay isang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Hindi siya pwedeng umupo lang at walang gawin. Hating gabi na nang bumalik siya sa kanyang opisina sa mansyon. Dito, siya ang reyna. Ang bawat file, bawat kontrata, bawat lihim ng De La Cuesta Properties ay nasa abot kamay niya. Binuksan niya ang kanyang high-end na laptop at nagsimulang mag-imbestiga. Ang kanyang unang layunin, pigilan ang pagpapalayas. Sinimulan niya sa shell company na bumili ng lupa. Tulad ng inaasahan, ang digital paper trail ay malinis. Masyadong malinis. Ang mga direktor ay mga pangalang hindi niya kilala, malamang ay mga dummy lamang. Ang pondo ay dumaan sa napakaraming layer
ng mga transaksyon na halos imposibleng i-trace. Propesyonal ang pagkakagawa, trabahong de la Cuesta, isang pader. Ngunit hindi sanay si Ara na natatalo sa mga pader. Kung hindi niya ito kayang gibain, hahanap siya ng siwang. May isang tao siyang mapagkakatiwalaan, isang matandang lalaki sa IT department na nagngangalang Mang Ernie, na nasa kumpanya na bago pa man siya ipanganak. Isang taong ang katapatan ay nasa kanya, hindi sa kanyang ama. Isang tawag sa telepono, isang pakiusap na may halong desperasyon, at si Mang Ernie ay pumayag na tulungan siya mula sa sarili nitong computer sa bahay. Ma'am Ara? Delikado po ito, babala ni Mang Ernie sa kabilang linya. Mas delikado kung wala tayong gagawin, Mang Ernie. Please, pakiusap ni Ara. Gamit ang backdoor access na ibinigay ni Mang Ernie, nalampasan nila ang mga karaniwang security protocol. Sinubaybayan nila ang pinagmula ng pondo ng Shell Company. Ang trail ay paikot-ikot, ngunit may isang transaksyon na kumuha ng atensyon ni Ara. Isang malaking cash transfer mula sa isang lumang account na nakatag sa isang proyekto. Fairview Housing Project, Phase 2, Fairview. Ang pangalan ng lugar ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Iyon ang nabanggit ni Andro, ang lugar kung saan nangyari ang aksidente ng kanyang ama. Mang Ernie, can you pull up all the files on that project? Lahat, utos niya. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mas mabilis. Ilang minuto nang nakakabinging katahimikan ang lumipas. Pagkatapos ay nagsalita si Mang Ernie. Ang boses ay nag-aalangan. Ma'am, nahanap ko na po. May insidente po rito. Structural failure. May namatay. Ang inatasang may kasalanan. Paisang foreman. Ang pangalan po niya, Lito Reyes. Napahawak si Ara sa kanyang bibig. Ang hangin sa silid ay biglang numipis. Ito na iyon. Ang koneksyon. Ngunit bakit? Bakit ngayon binabalikan ng kanyang ama ang pamilya Reyes? Ang kanyang utak ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Hindi na ito tungkol sa isang simpleng paghihiganti. May mas malalim dito. Ano ang itinatago ng Fairview Project na kailangang siguruhin ng kanyang ama na mananatiling tahimik ang mga Reyes magpakailanman? Mang Ernie, cross-reference the contractors and suppliers from the Fairview Project with our recent projects. Specifically, Monarch Towers. Monarch Towers? Ma'am? Just do it. Ilang saglit pa. Ma'am, may nag-iisang tumugma, isang subcontractor. Sila ang supplier ng ilang mga materyales sa Fairview at sila rin po ang supplier ng exterior cladding para sa Monarch Towers. Isang malamig na kilabot, ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Ang apoy, ang pagliligtas ni Andro sa kanya. Hindi kaya. Ang pagdududa ay isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang sistema. Hindi na ito isang investigasyon tungkol sa lupa. Naging isang investigasyon ito tungkol sa apoy na muntik pumatay sa kanya. Mang Ernie, I need the internal audits for Monarch Towers. Before the fire, the ones that are not for public record. I need them now. Ma'am, yan po ang pinaka-classified. Kahit po ako, I don't care! Find a way! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag. Nagtagal ito. Bawat segundong lumilipas ay parang isang oras hanggang sa isang file ang lumitaw sa kanyang screen. Isang folder na may pangalang MT Contingency. Naka-encrypt sa tulong ni Mang Ernie. Nabuksan nila ito. Ang laman ay hindi mga numero o mga ulat. Ang laman nito ay ang katotohanan. Ang unang dokumento ay isang ulat mula sa isang independent inspector. Nagbabala tungkol sa paggamit ng murang klase ng aluminum composite cladding, isang materyales na mataas ang flammability, isang cost-cutting measure na inaprubahan ng isang mataas na opisyal. Ang pangalawang dokumento ay isang serye ng email. Tinatalakay ang panganib na matuklasan ang pandarayang ito
sa isang paparating na safety inspection. Ang pag-aalala, ang takot na masira ang pangalan ng kumpanya, at ang pangatlo, ang huling dokumento, isang maikling memo. Hindi ito email. Isa itong direktiba. Nakadetalye rito ang isang plano, isang risk mitigation strategy. Ang plano, lumikha ng isang controlled incident sa isang bahagi ng gusali na malayo sa mga tao, sa oras na wala ng empleyado. Isang sunog na didispatyahin bago pa man dumating ang mga inspektor. Isang sunog na tatakpan ang ebidensya ng mga substandard na materyales at magbibigay daan para sa isang malaking insurance claim. Isang plano para sa panununog. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng asido mula sa kanyang sikmura. Ang paghinga niya ay mababaw. Ang apoy ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Ang pagliligtas ni Andrew sa kanya ay hindi lang isang kabayanihan, iniligtas siya nito mula sa isang krimeng ang sarili niyang pamilya ang may gawa. At sa pinakailalim ng memo, sa ibaba ng mga salitang PLAN, approved and authorized, may isang digital na pirma, isang pirma na kinabisado niya mula pagkabata. Ang pirma sa kanyang mga report card, sa kanyang mga birthday card, sa bawat dokumentong nagbigay sa kanya ng lahat ng karangyaan sa buhay. Ang pirma ng kanyang ama, Don Ricardo de la Cuesta. Ang mundo ni Arabella ay hindi lang gumuho. Ito ay sumabog at iniwan siyang durog at nag-iisa sa gitna ng nagliliyab na mga piraso ng katotohanan. Ang katahimikan ay isang ingay na hindi matiis ni Andrew. 3 araw na. 3 araw mula nang ibagsak niya ang balita tungkol sa eviction notice. 3 araw na puno ng mga tawag na hindi sinasagot, mga text na ni hindi tinitingnan, at isang katahimikan mula kay Ara na mas masakit pa sa anumang masasakit na salita. Sa bawat oras na lumilipas, ang pag-aalala sa puso ni Andrew ay unti-unting nababahiran ng isang pamilyar at mapait na lasa, pagdududa. Sinubukan niyang intindihin, marahil ay abala lang ito. Marahil ay hinahanapan niya ng paraan para matulungan sila. Marahil, ngunit ang mga marahil ay nauubos. At ang naiiwan ay ang malamig na katotohanan ng kanilang sitwasyon. Magkaiba ang mundo nila. Siya ay isang problema na kailangan ng solusyon. Si Ara ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang mga problema ay binabayaran para mawala. Hindi na niya kaya ang paghihintay. Isang hapon, nilakasan niya ang kanyang loob at pinuntahan ang opisina ng De La Cuesta Properties sa BGC. Hindi siya pumasok. Alam niyang hindi siya papapasukin. Naghintay siya sa labas, sa tapat ng isang coffee shop na parang isang anino na hindi nababagay sa sikat ng araw at sa kinang ng salamin at bakal. Ilang oras siyang naghintay. Hanggang sa wakas, nakita niya ito. Lumabas si Ara mula sa malaking pinto ng gusali. Ngunit hindi ito ang Ara na kilala niya. Ang babaeng nakita niya ay parang isang multo ng dating sarili nito. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay maputla. At may malalalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi kayang takpan ng mamahaling concealer. Para siyang naglalakad, pero ang kaluluwa ay naiwan sa loob. Mabilis siyang tumawid para salubungin ito. Napatigil si Ara. Nang makita siya, isang komplikadong emosyon ang dumaan sa mukha nito. Gulat, sakit, at isang matinding takot. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Andrew, anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Ang boses ay mahina at pagod. 3 araw na kitang tinatawagan, sabi ni Andrew. Sinubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Nag-aalala ako. Nag-aalala kami ni nanay. Anong nangyayari? Umiling si Ara. Ang tingin ay nakapako sa sementadong daan. I'm sorry, maraming nangyayari. Tungkol ba ito sa amin? Tungkol ba ito sa tatay mo? Giit ni Andrew.
Ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Sinabi ba niyang layuan na kita? Yun ba yon, Ara? Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Andrew ang isang napakalalim na sakit sa mga mata nito na parang gusto nitong sumigaw. Ngunit walang salitang lumabas. Muli itong yumuko, mas komplikado kaysa diyan. Ang mga salitang iyon, mas komplikado. Para kay Andrew, iyon ang pinakamalaking kasinungalingan. Narinig na niya ang mga salitang iyon noon mula sa mga abogadong nagsabi sa kanyang ama na mas komplikado ang kaso nito. Mula sa mga opisyal na nagsabing mas komplikado ang paghahanap ng hustisya, iyon ang salitang ginagamit ng mayayaman kapag ayaw nilang sabihin ang simpleng katotohanan na sila ay talo, na sila ay hindi mahalaga. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Ang sakit ay napalitan ng galit, isang galit na ipinanganak mula sa panghihinayang at sa pakiramdam na muli na naman siyang nagkamali ng pinagkatiwalaan. Komplikado? Mapait na tumawa si Andrew. Hindi naman siguro. Simple lang, di ba? Sa huli, nanalo na naman ang tatay mo. Nanalo ang pera ninyo. At ako? Ako ang talo. Tama ba? Andrew. Hindi. Hindi. Putol niya. Lumapit siya. Ang kanyang boses ay naging isang galit na bulong. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Pero sa huli, pare-pareho lang talaga kayo. Tumingin siya sa mga mata nito. Hinahayaan itong makita ang bawat piraso ng kanyang basag na puso. Laruan lang pala kami para sa inyo. Isang maliit na adventure sa buhay ng isang mayamang babae. At kapag naging komplikado na, kapag nagsawa na, itatapon na lang. Ganoon ba, Ara? Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata ni Ara. Napaurong ito na parang nasampal. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagpaliwanag. Hindi nito itinanggi ang kanyang mga paratang. At ang katahimikan nitong iyon, para kay Andrew, ang pinakamasakit na pag-amin. Tinalikuran niya ito. Bawat hakbang palayo ay parang may tinik. Hindi niya ito nilingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Palayo sa kumikinang nagusali. Palayo sa babaeng minahal niya. At pabalik sa madilim na eskinita ng kanyang totoong mundo. Nang gabing iyon, naupo si Andrew sa dilim ng kanilang maliit na sala. Nasa ibabaw ng lamesa ang notice of eviction, isang paalala na hindi lang puso niya ang nawalan ng tahanan, ang buong buhay niya. Naramdaman niya ang pagkawala ng lahat, ang pag-asa, ang pag-ibig, ang paniniwala na baka, sakali lang, pwede palang maging iba ang kanyang kwento. Ngunit hindi. Isa lang pala itong panaginip. At ngayon, gising na siya. Ang mga salita ni Andrew ay isang lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Arabella. Mas masakit at mas nakamamatay kaysa sa apoy na muntik kumitil sa kanya. Pare-pareho lang talaga kayo. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya hindi ng katahimikan kundi ng isang nag-aabang na presensya. Nakaupo ang kanyang ama sa kanyang paboritong silyang leather sa gitna ng malawak na library, isang baso ng brandy ang nasa kamay. Ang ilaw mula sa isang maliit na lamp ang tanging nagbibigay liwanag sa silid na lumilikha ng mahahabang anino sa kanyang mukha. Nakita mo na naman siya, sabi ni Don Ricardo. Hindi to tanong. Isa itong pag-akusa. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng galit na tinabunan ang kanyang sakit. At ano ngayon, Papa? Ipapahanap niyo na ba ang susunod niyang trabaho para ipatanggal ulit siya? O baka diretso na sa paggiba ng bahay nila? Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Kalmado. Kontrolado. I told you to stop, Arabella. Akala ko matalino ka. Akala ko alam mo kung ano ang makabubuti sa pamilyang ito. Ang makabubuti sa pamilya? O ang makabubuti sa mga lihim mo? Ang sumbat niya. Ang boses ay nanginginig. Sa unang pagkakataon,
Nakita niyang kumunot ang noo ng kanyang ama. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Alam mo na. Muli, hindi ito tanong. Tumango si Ara. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Lahat. Ang tungkol sa sunog, ang tungkol sa Fairview, ang tungkol sa tatay ni Andro. Papa, bakit? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Don Ricardo, isang tunog ng pagkabigo, hindi ng pagsisisi. It was business, Ara. Isang pagkakamali na kailangang itama. Isang dumi na kailangang linisin. Tapos na sana ang lahat, hanggang sa bumalik ang aninong iyon. Hanggang sa pumasok ka sa eksena. Isang dumi? Hindi makapaniwalang ulit ni Ara. Mga buhay ang pinag-uusapan natin dito. Muntik na akong mamatay. Pero hindi ka namatay, mariing sabi ng kanyang ama. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Ang mga daliri ay bumaon na parang bakal. At hindi ka mamamatay. Dahil poprotektahan kita. Poprotektahan ko ang pamilyang ito. At ang kailangan ko lang gawin ay ilibing muli ang nakaraan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at nakita ni Ara ang isang lamig na hindi niya pa nakita kailanman. Ito ang ultimatum. Kaya makinig ka. At makinig kang mabuti. May dalawa kang pagpipilian. Bulong nito. Ang boses ay puno ng bakal. Una, kalimutan mo ang lahat ng nalaman mo. Kalimutan mo ang basurerong iyon. Itutuloy mo ang buhay mo bilang isang De La Cuesta. At sisiguraduhin kong hindi na muling magugulo ang buhay mo. Pangalawa, huminto ito. Hinahayaan ang bigat ng kanyang mga salita na bumaon. O, subukan mong maging bayani. Subukan mong isapubliko ang lahat. Pero sa oras na gawin mo yan, sisiguraduhin ko, Arabella, na hindi lang ako ang babagsak. Gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ko para idiin ang lalaking iyon. Sasabihin kong kasabwat ko siya. Sasabihin kong siya ang nagtanim ng ebidensya para sirain ako. Gagawin ko siyang kriminal. Sisirain ko hindi lang ang buhay niya, kundi pati ang kinabukasan ng pamilya niya. Hinding-hindi na sila makakabangon. Binitiwan siya nito. Naiwan si Ara na nanginginig. Hindi sa galit, kundi sa purong takot. Ang kanyang ama ay hindi lang halimaw. Nang gabing iyon, hindi natulog si Ara. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang kwarto. Ang mga salita ng kanyang ama at ang mga salita ni Andro ay naglalaban sa kanyang isipan. Sisirain ko siya. Pare-pareho lang talaga kayo. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng sedang pantulog, napapaligiran ng karangyaan. Isang karangyaang itinayo sa mga kasinungalingan at sa mga nasirang buhay. Ang mga salita ni Andro ay masakit dahil sa isang sulok ng kanyang puso. Alam niyang kung mananahimik siya, magiging totoo ang mga iyon, magiging kasabwat siya. Magiging katulad siya ng kanyang ama. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi ito isang desisyon na ipinanganak mula sa tapang. Ito ay ipinanganak mula sa sakit, mula sa pag-ayaw na maging ang taong iniisip ni Andro na siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Mang Ernie. Mang Ernie? Sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Kailangan kong kopyahin mo lahat ng files na nakita natin. Lahat ng ebidensya. I-save mo sa isang maliit na USB drive. Isang kopya lang. At iwan mo sa isang lugar na sasabihin ko sa'yo bukas. Walang dapat makaalam. Ma'am Ara. Please, Mang Ernie. Ito na lang ang pag-asa ko. Kinabukasan, dala ang isang maliit na USB drive na parang mas mabigat pa sa buong mundo, nagmaneho si Ara. Nilagpasan niya ang matatayog na gusali ng BGC, ang mga pamilyar na kalsada ng kanyang kapangyarihan, at pumasok sa masisikip na eskinita ng Barangay Pag-asa. Bawat liko ay parang isang pagtalikod sa kanyang dating buhay. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan at naglakad. Ang mga paa niya ay nanginginig.
Ang puso niya ay kumakarera. Ano ang gagawin niya kung hindi siya paniwalaan ni Andro? O mas masahol pa, paano kung paniwalaan nga siya nito at kamuhian siya magpakailanman? Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay malaman nito ang totoo. Karapatan niya iyon. Nakita niya si Andro na nag-aayos ng bubong ng kanilang kapitbahay. Nakatalikod ito, ngunit ramdam ni Ara ang bigat sa kanyang mga balikat. Napansin siya ng isa sa mga tao roon at tinawag ito. Dahan-dahang lumingon si Andro. Ang mukha nito ay walang emosyon. Isang pader na itinayo para protektahan ang sarili mula sa sakit. Bumaba ito. Walang salitang lumapit sa kanya. Naghintay. Huminga ng malalim si Ara. Hinawakan niya ang USB sa kanyang bulsa. Ito na. Walang atrasan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Andro. Hinahayaan nitong makita ang lahat ng takot at determinasyon sa kanyang kaluluwa. Andro, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa sunog at tungkol sa tatay ko. Ang mga salita ni Ara ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila, mas mabigat kaysa sa maalinsangang hangin ng Barangay Pag-asa. Tungkol sa tatay ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andro. Ano na naman to, Ara? Isa na namang komplikadong kwento. Isa na namang dahilan kung bakit hindi pwede. Tapos na tayo dyan. Hindi sumagot si Ara. Sa halip, dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay. Sa palad nito ay isang maliit at itim na USB drive. Hindi ko kayang ipaliwanag. Kailangan mong makita. Ikaw mismo, tinitigan ni Andro ang maliit na bagay na iyon. Isang piraso ng plastic at metal na walang anumang halaga. Ngunit sa paraan ng paghawak ni Ara dito, para itong isang bomba na sasabog anumang oras. May kung anong nag-iba sa kanyang mga mata, ang dating pagmamataas ay napalitan ng isang basag na determinasyon. Kinuha niya ang USB. Walang computer si Andro. Ang pinakamalapit na meron ay ang lumang desktop sa bahay ng kanyang kaibigan na si Kiko, na nasa kabilang kanto lang. Walang imikan, sumunod si Ara sa kanya. Pumasok sila sa maliit na sala ni Kiko, na nagtatakang napatingin sa kanila pero hindi na nagtanong. Isinaksak ni Andro ang USB sa computer. Ang bawat pag-click ng mouse ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Isang folder lang ang laman. MT Contingency. Binuksan niya ang unang file. Isang pamilyar na logo ng isang kumpanya ang sumalubong sa kanya. Ang kumpanyang nag-imbestiga sa kaso ng tatay niya. Ang kaso sa Fairview. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo. Binuksan niya ang pangalawa. Isang internal report tungkol sa Monarch Towers. Mga teknikal na detalye. Mga pangalan ng supplier. Isang pangalan ang umulit, ang parehong pangalang nakaugnay sa kaso ng tatay niya. Nagsimulang magbuhol ang kanyang sikmura. Binuksan niya ang pangatlo. Mga email. Nababasa niya ang mga salitang cost-cutting, risk, flammable materials. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumigat at binuksan niya ang pang-apat at huling file. Ang memo. Habang binabasa niya ang bawat salita, controlled incident, insurance claim, risk mitigation, panununog ang mundo ni Andro ay nagsimulang mag-iba ng kulay. Ang mga letra ay lumalabo. Ang tunog ng electric fan sa kwarto ay nawawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa ilalim ng dokumento, sa pirma ni Don Ricardo de la Cuesta, ang kanyang mundo ay hindi lang gumuho. Ito ay gumuho, nasunog, at naging abo, ang apoy. Ang apoy na naglagay sa kanya sa balita, na gumawa sa kanya na isang bayani sa mata ni Ara, ay hindi isang aksidente. Ito ay isang krimen, at ang ama ng babaeng minamahal niya ang may utos. Ang babaeng iniligtas niya ay anak ng mismong demonyong sumira sa kanilang buhay. Isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan
Isang tunog na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Isang tunog ng purong walang kahalong sakit. Sa isang iglap, tumayo siya at sa sobrang galit, sinuntok niya ang pader na gawa sa kahoy. Isang malakas na blag ang yumanig sa buong bahay, kasabay ng matinding kirot na gumapang sa kanyang mga daliri, pero wala siyang naramdaman. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Ayop, bulong niya. Napalingon siya kay Ara. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Alam mo ba to? Alam mo ba to nung una pa lang? Kaya ka ba lumapit sa akin para patahimikin ako? Hindi umimik si Ara. Nakatayo lang ito roon. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi ito nagtanggol. Hindi ito nagpaliwanag. Tinanggap lang nito ang kanyang galit na para bang alam nitong karapatan niya ang bawat salita. Wala akong sasabihin kahit ano para ipagtanggol siya. Basag ang boses na sabi ni Ara. Walang salitang pwedeng magpaliwanag sa ginawa niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Pero maniwala ka sa akin, Andro. Hindi ko alam. Nalaman ko lang lahat ilang araw na ang nakakaraan. Nakita ni Andro ang katotohanan sa kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng kanyang nagngangalit na galit, nakita niya ang isang bagay na mas malakas pa, ang sakripisyo ni Ara. Ang babaeng ito ay tinalikuran ang sariling ama, ang sariling pamilya, ang buong buhay niya para ibigay sa kanya ang katotohanan. Dala-dala niya ang bomba. Alam na siya ang unang sasabugan nito. Ang kanyang galit ay hindi nawala. Ngunit ito ay nagkaroon ng direksyon. Hindi na ito nakatutok kay Ara. Nakatutok na ito sa isang tao lamang. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang nanginginig niyang katawan. Lumapit siya kay Ara at pinunasan ang mga luha nito gamit ang likod ng kanyang kamay. Anong gusto mong gawin? Tanong niya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong bagsik. Tumingin si Ara sa kanya. Ang pag-asa ay unti-unting bumabalik sa kanyang mga mata. Ang tama. Tumango si Andro. Kinuha niya ang USB mula sa computer. Kung pulis ang pupuntahan natin, babagalan lang nila ang kaso. Babayaran sila ng tatay mo. Kung korte, aabutin tayo ng habang buhay. Alam ko, sabi ni Ara. Kaya may naisip na akong iba. Isang taong hindi niya kayang bilhin. Kinuha ni Ara ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Isang sikat at respetadong investigative journalist na kilala sa hindi pag-urong sa mga malalaking kaso. Ibinigay ni Ara ang pangalan at address ng isang lugar kung saan sila pwedeng magkita. Kinabukasan, sa isang tahimik na kapihan, inilatag nila ang lahat, ang bawat dokumento, ang bawat piraso ng ebidensya. Ang mamamahayag ay tahimik lang na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa bawat revelasyon. Isang araw ang lumipas. Isang araw ng nakakabinging paghihintay. Gabi. Nakaupo sina Ara at Andro sa maliit na sala ni na Andro kasama ang nag-aalalang si Aling Nita. Nakatutok silang lahat sa isang lumang telebisyon at nagsimula na ang primetime news. Magandang gabi, bayan, sabi ng news anchor. Ang aming pangunahing balita. Isang malaking eskandalo ang yayanig sa mundo ng negosyo. Ang respetadong real estate tycoon na si Don Ricardo de la Cuesta iniuugnay sa panununog sa sarili nitong gusali, ang Monarch Towers. Lumabas sa screen ang mukha ni Don Ricardo. Kasunod ang logo ng De La Cuesta Properties. Ang kwento ay sumabog. Mas malakas at mas mapanira kaysa sa anumang apoy. Sa ilalim ng liwanag mula sa telebisyon, hinawakan ni Andro ang kamay ni Ara. Mahigpit, nagsimula pa lang ang laban. Pero sa unang pagkakataon, hindi na sila nag-iisa. Ang pagsabog ng balita ay mas matindi kaysa sa inaasahan ni Arabella. Sa loob ng 24 na oras,
Ang pangalang De La Cuesta, na dati simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay naging simbolo ng kasakiman at krimen. Bumagsak ang stock market value ng kumpanya. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang mag-atrasan. Ang imperyong itinayo ng kanyang ama sa loob ng 40 taon ay nagsimulang gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang pinakamasakit na tanawin para kay Ara ay nang mapanood niya sa telebisyon ang pag-aresto sa kanyang ama. Habang isinasakay si Don Ricardo sa kotse ng pulis, napatingin ito sa kamera. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng screen. Wala nang galit sa mga mata nito. Wala nang pagbabanta. Ang nakita ni Ara ay isang bagay na mas masahol pa. Pagkatalo. Isang malamig at basag na pagkatalo. Makalipas ang isang linggo, pinayagan siyang bisitahin ito sa detention center. Ang silid ay maliit at kulay abo, malayo sa karangyaan ng kanilang mansyon. Nakaupo ang kanyang ama sa kabilang panig ng isang makapal na salamin, nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Pumayat ito. Tumatanda. Bakit, Ara? Iyon ang unang tanong nito. Ang boses ay pagod. Binigay ko sa iyo ang lahat. Hindi niyo binigay ang lahat pa? Mahinang sagot ni Ara. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ang hindi niyo naibigay ay ang katotohanan. Ang tama. Ang mundong ito ay hindi para sa mga taong laging gumagawa ng tama. Mapait na sabi nito. Ito ay para sa mga taong handang gawin ang lahat para manalo. Nanalo ba kayo pa? Tanong ni Ara. Sa huli, nanalo ba kayo? Hindi sumagot si Don Ricardo. Yumuko lang ito. At sa katahimikang iyon, naintindihan ni Ara ang lahat. Doon nagsimula ang kanyang pagpapatawad hindi para sa kasalanan, kundi para sa taong nawala sa likod ng kasalanang iyon. Tinupad ni Ara ang kanyang pangako. Sa isang press conference, inihayag niya ang kanyang pagbibitiw bilang CEO ng De La Cuesta Properties. Sa harap ng mga kumikinang na ilaw ng kamera, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Bilang huling aksyon ko bilang pinuno ng kumpanyang ito, sabi niya, ang boses ay matatag. Nais kong ipahayag ang pagtatatag ng Pag-asa Foundation. Ang lahat ng natitira kong personal na yaman at parte sa kumpanya ay ililipat sa pondong ito. Ang layunin nito ay magbigay tulong pinansyal at legal sa lahat ng naging biktima ng mga maling gawain ng aming kumpanya simula sa mga pamilyang naapektuhan ng insidente sa Fairview 10 taon na ang nakalipas hanggang sa mga residente ng Monarch Towers. Tumingin siya ng diretso sa kamera na para bang kinakausap niya ang isang tao lang. Ito ay hindi kabayaran dahil walang perang makakabayad sa mga nasirang buhay. Ito ay isang simula ng pagtatama sa mga mali. Sa Barangay Pag-asa, pinapanood ni Andro at ng kanyang ina ang balita. Nakita ni Aling Nita ang ginawa ni Ara at sa unang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isa siyang mabuting bata. Bulong nito kay Andro. Naging simbolo ng pag-asa si Ara para sa mga taong dati biktima. Personal niyang pinuntahan ang bawat pamilya kasama si Andro para humingi ng tawad at ihatid ang tulong. Marami ang galit sa simula, ngunit nakita nila ang sinseridad sa kanyang mga mata. Si Andro, sa kabilang banda, ay hindi na isang anino. Ang kanyang boses, na dati tahimik, ay naging boses ng kanyang komunidad. Siya ang namuno sa pakikipag-usap sa pundasyon, sinisigurong ang tulong ay napupunta sa mga tamang tao. Ang kanyang natural na talino sa pagplano, na dati para sa mga istruktura, ay ginamit niya ngayon para buuin muli ang kanilang nasirang komunidad. Isang araw, habang naglalakad sila sa isang bakanteng lote kung saan planong itayo ang mga bagong bahay, iniabot ni Ara kay Andro ang isang brochure. Ano to? Tanong ni Andro. UP College of Engineering. May night classes sila para sa mga tulad mong working student. Ngumiti si Ara. Sabi mo,
Paborito mo ang theory of structures. Oras na para ipagpatuloy ang kwento. Tinitigan ni Andrew ang brochure. Pagkatapos ay tumingin kay Ara. Ang babaeng dati tinitingala niya sa taas ng isang toreng bakal. Ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Sa iisang lupa. Ang pag-ibig nila ay hindi na ipinagbabawal. Ito ay isang pag-ibig na isinilang sa apoy. Sinubok ng katotohanan. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo sila sa isang burol. Tanaw ang unti-unting nabubuong muli na Barangay Pag-asa. Ang hangin ay sariwa, ang araw ay papalubog, nagiiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Hinawakan ni Andrew ang kamay ni Ara. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Bulong ni Ara. Alam ko, sago ni Andrew. Ngumiti si Ara, isang ngiting totoo at payapa. Mas maganda pa pala, hindi ito isang fairy tale na katapusan. Hindi sila tumira sa isang palasyo. Ang kanilang mundo ay binuo hindi sa yaman, kundi sa mga piraso ng kanilang basag na nakaraan. Ngunit habang magkahawak kamay nilang pinagmamasdan ang bagong simula sa ibabaw ng mga abo, alam nilang pareho na ito ang pinakatotoong happily ever after na maaari nilang makamit.